experiment ng mga grade 7 student na uwi sa disgrasya. Natatandaan niyo pa ba ang mga science experiment sa ating mga eskwela? Ang 12 anyos na si Edwin. Ang kanilang science experiment. Dito siya dinala sa burn unit ng Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Ginaya naman dong. Makadurog puso ang kanyang pagpalahaw. Habang nililinis ang kanyang mga sugat. Ipalong. Lapnos ang kanyang mukha, leeg, braso, kamay, dibdib, pati na ang kanyang tiyan. Lapit na. Isang tulang pa isa. Taas kamay. Ano bang nangyari sa kanilang science experiment? Walang anak dahil nasunog siya. Magit ang suon. September 29 nung nag-experiment ang mga grade 7 student sa kanilang science laboratory. Butangag asin tong tubig, giukay ni sir. Iya tong gikuwang botelya. Tapos iyang ibubuag alcohol ang kuan. Kalan bitaw. Tapos gito. Ang kalayo na midit sa masanina, gidagang kuan ka ni sir, gidagan. Iya kong gakos. Sakit kayo. Nagpainom po kami ng pain reliever sa pasyente. Damay sa sakuna ang dalawa pang kaklase ni Edwin. Si Cyril na nalapnos ang kaliwang bahagi ng katawan. Hapdos? Ang taman? Sakit? Hapdos diri hapdos diri Kaniun na pa ano? diri. Yung At si Bemboy na nalapnos din ang kanang dibdib at kamay. sa mo ang tulo, ako ray wala na grabihan. Sobrang nakakaawa talaga. Parang lunos-lunos katawan nila. Pero ang pinakanapuruhan, si Edwin. Ako ang nasa katubangan, dos. Ano naman ako kauban kay nara sa kilid-kilid na nagligid ko. Gitumban akong bangko og tuyo kay kuan man ning katay man sa akong saninan. Di lalim mo eh. Nga mayroon lang tayo kwarta, wala tayo may mo. Importante nga laban lang, basta kayo mabuhay lang siya. Daily po siya dinidress hanggang sa mag-clear po yung kanyang sugat. Tamparan man nato para madungan si kaayo. Kay yan ako kay eskwela tos ako nang katawan ko. Ako matulog ko tarong. Nalapnos po talaga ang skin niya, meaning yung upper layer, yung epidermis, is natanggal na together with the dermis. Dahil sa lala ng kanyang mga sugat, tinatayang 1 buwan pa ang ilalagay niya sa ospital. Inan ko na, ma. Ulian din ko, makauli ko balay. Uli ko balay. Kung inan ko, makatulog ko tarong. Ano po ko, iswila po. Pero sakit juga ay sir nga yung anak sir. Samantalang sina Cyril at Bemboy nagpapagaling na sa kanilang mga bahay dito sa Awao, Moncayo, Davao de Oro. Si Cyril, hirap pang igalaw ang kanyang braso. Kailangan pang alalayan sa pagbihis at pagpunta ng banyo. Patagilid din kung siya'y matulog. Nalagyan ng electric fan para hindi po siya sa pakiramdam yung mga sugat po niya. Dito siya ngayon nakahiga. Hindi pa siya kasi komportable tumabi sa lola niya tsaka sa kapatid niya kay natandayan siya ba, matamaan yung mga paso niya. Hindi man siya galing sa akin pero kasi tinuring ko siyang anak. Gusto ko sana saluhin yung sakit na nararamdaman niya. Sana ako na lang nung
yung nandun sa kalagayan niya. Dito naman sa kanilang sofa, nagpapagaling si Bemboy. Pinabalaan ako sa radyo sir na nag-aabaw na kuan di ba mga bata ba na nag-instrument. Buto daw to mo tong ingon na pagkaugma, giapas na ko nagpahibalo na naapil si Bimboy. Umiyak na tulala. Hindi ko alam kung anong gagawin. Pero ano ba talaga ang nangyari at ang kanilang science experiment? Nauwi sa disgrasya. Warning naman si sir na bantay mo ha kay mapasok mo ng atras mate. Edwin ay nag-ana diri og alcohol. Pahid-pahid niya sa iyang sinina. Mahumot daw siya. Nang alcohol, gitaan sa lamisa, butang sa akong pantalon. Pero tanaw ni mo isa to sa kuan, dahilan nga nung nasunog ka. Ambot lang kay pag layo yun ako atras ako gamay murag ning dagan ang kalayo ba murag ning sa gito ning kalitrang sugat sa kung nang nakap. Possible na experiment na ginawa nila ay yung pag-vaporize ng isang salt solution para ma-demonstrate na yung asin ay naiiwan kapag ang tubig ay naging water vapor na pinakuluan. Typical na na-encounter natin sa mga high school laboratory, ethyl alcohol at isopropyl alcohol. Parehas po itong flammable. Ang pagpapahid at pag-alcohol during an experiment sa damit mo, it will add to the risk of your clothes catching fire. Risky yun. Sa mga posibilidad, mainit yung burner. Kahit akala nung teacher na pinatayin na niya yung apoy, mainit pa rin yun, nag-create ng vapor yun. Kung gagamit ka talaga ng apoy, nakaimbak na flammable liquids ay malayo sa kanya. Dapat well-ventilated ang kwarto. Dapat ang mga estudyante hindi rin siksikan. Yung buhok natin, kailangan nating ayusin. At syempre, dapat nakaabang din yung ating mga safety equipment. Dapat may access sila sa tubig, safety attire sa mga estudyante. Nalaman namin na ang teacher pala ni na Edwin, pinsan din niya. Sinubukan naming kuhanan siya ng panig pero tumanggi ito, pati na ang pamunuan ng eskwelahan. Kasalukuyan pa raw nila itong iniimbestigahan at maglalabas lang sila ng pahayag kapag natapos na ang investigasyon. I-eyes to eyes ko talaga siya, sir. Umiyak man siya, sir. Sincere yung paghingi niyang ng sorry. Hindi rin naman sinasadya. Gayunman, nagpaabot naman daw ito ng tulong at ang nanay niya na tiyahin din ni Edwin ang mismong bantay nito sa ospital. Nalamat kritik kay gabanan ko naman diri. Itong mga estudyante ay nandoon sa supervision ng teachers at ng eskwelahan. Meron silang negligence. Maaari itong sumailalim sa Article 2176 ng Civil Code of the Philippines or Republic Act 386. Pwede silang mag-file ng complaint for damages. Kung may sinasabi na may pagkakamali rin yung mga bata, ang tawag doon contributory negligence, pwede itong i-take into account ng ating court to reduce the damages that will be awarded. Pero hindi to by itself magiging dahilan para hindi talaga maging liable yung eskwelahan dito. Wala po kaming plano na magsampa ng kaso doon sa science teacher nila. Basta tabangan lang nila og tambal. Para makatulong sa kanilang pagpapagamot, nagbigay rin po ang aming programa ng financial assistance. Happy birthday to you. At upang palakasin ang loob ni Edwin, lalo't birthday niya nitong Biyernes, hinandugan namin siya ng birthday cake. Nalipay day ko kay palitan ko ninyo ang cake. Na-surprise ko. Pagaling siya dyan. Mag-ampo ang taong tanan na kuan pa si Edwin, maulian pa. Makabalik pa siya sa eskwela. Seril ka naman. Galing ka, uminom ka ng tambal. Makakuan lang yung mga mata, makabuka, kaya namburog mga god. Boy, nagkagilan mo na akong mata. O siya naman ito, natabunan naman ito tissue. Gusto ko nga makita sa akong anak nga makaulit din sa balay sir para makita na ko siya sir. Ang buhay, isang napakalaking eksperimento kung saan sa ating mga karanasan, tayo'y mas matututo.
Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.